Attorney Israelito Torion, ang abogado po ni Pastor Apollo Quiboloy. Magandang umaga po, Attorney. Salamat po. Umaga din, Sir Noli, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ng teleradyo. May naaresto po ang 18 membro ng Kingdom of Jesus Christ na nagsagawa ng rally sa harap ng compound ng grupo sa Davao City kagabi. Nasaan na po sila ngayon? Hindi lang po yun 18 na Kabayan Noli, kasi after that, there were also arrests that were made, no? As against those persons na nakatindig lang doon sa gilid na o sa harap ng mga establishments po ng KOJC compound. Dinakip din po ng mga pulis. I'm still waiting from my associates kung ilan yun sila, pero as of last night, mga additional 12 ata, no? So 18 plus 12, mga 30 ata lahat ang dinakip kahapon. Yan po ang nangyari kahapon. So ilan lahat? Wala pa kayong figure kung ilan lahat? Wala pa kaming figure kasi dinala kasi sila sa anong tawag nito, sa Camp Katitipan, Davao City daw. And we are verifying kung doon ba talaga sila dinala, kasi meron ding report na sa police station. And yung mga lawyers ko kasi medyo pagod na, and I'm waiting for somebody to report to me as of this moment po. Bakit ba sila napapagod? Sumasama din ba sa rally, mga abogado nyo? Hindi po kasi ang dami mga insidente. The other night, nasali yung iba sa pag-lob po ng anong tawag nito, ng pepper spray and yung tear gas, no? And we are trying to communicate, no, open lines of communication with the police, kay para naman hindi masyadong brutal. Ngayon, I'm trying to contact nga sana si General Torre, because they are trying to drill na yung mga portions ng pero yan nangahampas na po ng KOJC simbahan, pero dinidrill. Yan. So parang totoo yung intelligence report na nabigay sa akin in confidence sa isang kaibigang pulis, na ang pakay talaga dito is to stay here and to turn KOJC into ruins. The ruins. Ruins? Bakit naman ruins pa? Hindi naman kailangan. Ang kailangan lang madakip si Pastor Quiboloy. Sir, kasi warrant of arrest lang po ang dala nila. Hindi naman kailangan na mag-stay dito ng ilang araw. Pang-apat na araw na ngayon po ito. At ngayon, nagdi-drill na sila. Ngayon lang ako nakakita na ang arrest warrant ay gagamitin na pag-drill sa mga properties na hindi naman po nakapangalan po kay Pastor Apollo Quiboloy. Pang-apat na nila pa ginawang bahay. Ginawang garrison po ang KOJC compound. Anino ho ba nakapangalan yan, yung property? KOJC po, Kabayan Noli, sa Kingdom of Jesus Christ. Ang pangalan po ni Pastor Apollo Quiboloy wala po sa mga titulo dito. At saka yung isang titulo sa Jose Maria College, yun pong school na kung saan yung law school ko ay nakalagay, at saka mga college education, at saka high school and elementary and even preschool. Po. Ito mga membro ng KOJC ay nangahambalos ng mga silya, ng mga plastic At saka yung binubuhos silang tubig, ano ho ba yung binubuhos nila? Mabaho daw. Hindi naman po kasi when they were about to start a prayer rally po sana kahapon, dinidisperse po sila. Dinidisperse, no? It was actually in the exercise of freedom of expression sana. Pero nung pag-disperse sa kanila, maski nag-pray, nag-ano lang sila, tingnan mo, nag-pray, ganyan kasi yung mga KOJC members. Hindi naman ako member, Muslim po ako, no? Tingnan mo, they are moving towards them, no? And nambubuso, yun. Kita nyo, nambubuhos. Yun po ang nangyari dyan. Ayan, nambubuso ng may kulay na tubig. Ayan, at mabahaw daw, sabi ng mga pulis. Pero, attorney, kaya sila gustong policy na ay yung mga pupunta ng airport ay hindi na makadaan yung mga sakyan, at kinakailangan nilang maglakad kasama ng isang PWD na foreigner pa pala. Yan po nangyari, wala na yan ngayon, nag-normalize. Wala na nga, dahil dinisperse na. Nangyari yan the other night, simply because of the fact na nawala na siguro ng pag-asa yung mga
yung mga miyembro po ng QOJC, they were forced to adopt state of necessity measures. Kasi pang 3 gabi na yon ng pulis, ayaw pa rin nilang umalis, maski na 12 times na ata nila binabalik-balikan lahat ng mga struktura po at ng mga buildings po ng QOJC. So, by way of countermeasure siguro, nagawa nila yon para makita ng PNP leadership naman na kung pinerwisyo mo kami ng masyado, gagawa din sila ng measures na para mapansin sila at maaksyonan na paalisin na sana yung mga PNP sa kanilang compound po. Kasi ngayon lang ako nakakita na ang arrest warrant ng isang tao, kasi ang pinakita kasi sa amin, isang tao lang, kay Sylvia Simanes, ng address pa ay sa Pasig City. Binigyan kami ng 30 minutes po to open the gate, and I personally went there and used my megaphone to try to talk to General Torre, but it was only about 10 to 15 minutes that he approached us, and when he showed us something, it was only a warrant of arrest, one warrant of arrest for Sylvia Simanes. Pero wala, hindi pa nga. Nung pinoint out ko, na Pasig naman ito, sir, hindi naman ito lisensya na pasukin mo itong property dito sa Buhangin. Hindi pa nga nag-lapse yung 30 minutes, giniba na yung pader po sa likod at saka sa eastern portion. Pumasok yung mga nakatransyon ng mga pulis at nag-lob ng mga tear gas. So, from that day, nung Friday hanggang ngayon, nandun pa rin sila. At ginawa na pong garrison yung JMC Law School. Sa wala ng pag-asa ng mga KOJC members, kaya siguro nagawa nila yun na conduct ng rally po doon sa harap ng kanilang establishment. Kayo po isang abogado, attorney, hindi ba yun ay paglabag din sa batas na labanan mo ang mga otoridad? Hindi naman otoridad o yung mga membro ng KOJC? Sir, hindi naman sila lumaban. Kita naman po dun sa kita naman sa video. Attorney, pinatunayan ho ng video na they were only forced to defend themselves because they were being dispersed po. Tingnan mo, Siyempre ho. Ang mga pulis po. Attorney, nakakaabala ho kasi sila. Ayan, nakakaabala sila sa daan, kaya sila dinidisperse. Ayan, kita ho naman ninyo, di po ba? Ang sabi sa akin ng lumalaban, mga KOJC members, sir, they were forced to do it if only to emphasize na kung nakakaabala na rin kasi talaga ang mga pulis po doon pulis sa pa KOJC nakaabala. compound. Ginawa na po nilang bahay, iniinsulto na po nila yung sacredness ng ground po nila. Pati mga CR namin, ang baho-baho na, sa kadami kasi nila, 3,000. 3 araw na sila, warrant of arrest lang po ang dala nila. Hindi naman po tama yun. Nag-issue kami ng request po, ilang beses na po kami verbally nag-request na sana paalisin na sila, hindi sila pinansin. Okay. Bakit hindi ho pa ba sumusuko si Pastor Kibuloy? I really do not know his hindi reason nyo alam. because I have not been in communication with him, but I know po, sir, na isa po sa karapatan ng isang tao ay i-insist po yung innocence niya by filing a motion for reconsideration po doon sa finding ng probable cause. Tsaka pwede rin po niyang questionin yung validity ng warrant, especially in this case na na-dismiss na po ito ng City Prosecution's Office at natulog po ng ilang taon sa Department of Justice at binuhay lang noong panahon na nag-imbestiga po si Senator Risa Hontiveros. So, karapatan din po niya na i-question yung warrant of arrest kasi nga po, nandyan naman po yan sa saligang batas. Ginawa po ito ni Senator Lacson noon, ginawa ito ni Senator Gregorio Hunasa noon, ginawa ito ni Sator Ocampo, ni Lisa Mapa po noon. So, kung ginawa ito ng ibang tao, this is pursuant to the law in Tuliao versus Miranda, in Santiago versus Vasquez. Nandyan po yan sa ating saligan batas. It is within the rule of law. Marami naman po mga terorista. Isang kapatid ko nga din, I do hope hindi siya maibahan, si Sahiron. Dami po allegedly na biktima po niya. Wala namang team na ganyan na kadaming tao na dinidevote na para lang siya dakpin. Yun, allegedly, marami daw siyang napatay, marami daw nga nabumbahan. Dito, wala naman pong napatay si Pastor.
yung finding ng probable cause niya pending pa. Hindi ko maintindihan bakit ayaw i-rule ng Department of Justice. Samantala yung finding of probable cause pinatulog noon ng more than 3 years. Kaya nga po, hindi naman po makatarungan nun na gawin mo yung arrest warrant as a legal subterfuge to take over a property na hindi naman po nakapangalan sa kanya. Attorney, kayo po isang abogado. Alam ho ninyo na meron siyang warrant of arrest. Meron siyang sinasabi niyo walang kasalanan. Ay ba't hindi ho sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan niyo bilang isang abogado ni Pastor Kibuloy? Sir, kaya nga po, nasabi ko na nga po sa iyo, part po sa ating rule of law is to insist on questioning the finding of probable cause. Pangalawa, no, pwede rin niya questionin yung validity ng warrant at saka information. Nandyan po yan sa ating batas. Pangatlo, may threat kasi sa kanyang buhay, no? And pang-apat po, meron kasing complication dito na meron siyang mga trump-up cases din sa United States of America po. FBI. Yung request po sana noon na mag-issue ng written declaration si Presidente Marcos, si DOJ Secretary Rimulya, si DILG Secretary, hindi siya i-extraordinarily render doon sa United States of America para ma-prove niya yung innocence niya dito at saka hindi sana mag-interfere ang United States of America sa judicial proceedings dito, hindi po ginawa. Okay. Reasonable naman po yung request. Kasi Attorney, po, sandali lang, Attorney. versus US, we have to assert our territorial sovereignty. Attorney. Yung request naman niya ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney, hindi naman po yan pinagbigyan. di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron no siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, Attorney? Son of God o siya? Naniniwala ba kayong son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado. Abogado ang pinag-uusapan natin. Akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrop sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang... Hindi ho level yun. Tinatanong ko kayo. Ko po yan. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, Attorney, kung maakusa ka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subayba, marami siyang tumutulong sa kanya. So patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas, at siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya, at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he will certainly, he already said that he will do that. But kailan? He requested lang. Kailan? Sa ating presidente, na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir. Ang ayaw lang talaga niya, na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman hindi niya pwedeng gawin ito? Pauli-uli na lang sinasabi niyo. Attorney, sorry, Attorney. Attorney. Yes po. Huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit ang sinasabi yung mga lakson na yan. Ang sinasabi ho namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan, wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya palabasin ninyo, at ipagtanggol ninyo ang kaso niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, ay wala.
ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Paano po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice Oh. ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals Oh. at mag-file ng petition for certiorari. Oh. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Nolly, edi wala ng kaso. O yun! Yan po, part yun ng choice niya. Tulyao versus Miranda po yan. Oo nga. Kung, Ay, kung ma-prove niya yung innocence doon na wala palang provable cause, choice din po niya under our rule of law po. Sir Correct. Tony. Puro rule of law kayo, attorney. Mapawalang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niyan lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw ho dyan. Sir Nolly, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal of information in court, hindi pa siya nag-surrender ha, and then the court will grant it. That is within our rule of law po. Okay, rule of law. At saka, garanting lang. Patuloy Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya, doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya'y nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Sir, hindi pinapatunayan nga niya po. Ay, anong patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Nolly, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. The accused also has the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po, Sir Nolly. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na option niya yon, questionin niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questionin. At kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals. At kung mag-grant po ng Court of Appeals na invalid pala yung information at saka warrant of arrest, wala nang kaso. So, choice din wala yan ng kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga at saka kayo mag-file. Ha? Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Sir, yan po ang view po ninyo, sir. Opo, Ginagalang yan ang po view yan. ko. Pero mali po yan na Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Nolly. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatanggol niyo kahit kriminal. Kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Hindi ko sinasabing si Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, ipinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun eh. Sumasabat ho kayo kasi kayo kaya hindi nyo marinig. Okay, attorney, hindi tayo matatapos dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ganito na lang, Sir Nolly. Ganito na lang po. We have agreed to disagree. Pero, okay. We have agreed to disagree. Part po sa ating saligang batas, part po sa ating mga batas po, na may choice talaga yung akusado. May choice din. Na i-insist niya yung kanyang innocence na hindi kailangan maging physically present before the jurisdiction of the court. Especially in this case na may banta po sa kanyang buhay. At saka may threat po na i-extraordinarily render siya doon sa United States of America. Sana po galangin din natin yung kanyang desisyon
Kasi I could not impose my choice to my client po, no? Ang Okay. akin pong trabaho is to present the alternatives to my client, and it is up to the client to choose which of the alternatives that he will Okay. choose. Sana po maintindihan po ninyo. Hindi ako naintindihan. No? Maraming salamat po. We agree to disagree, attorney, sabi We mo have nga. agreed to disagree po. Attorney Sana ka, kaibigan po ako ay tayo. pangkaraniwang tao. Broadcaster lang ako. Attorney, maraming salamat po sa pangalan po Salamat ng ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat po. Assalamualaikum Si Attorney warahmatullahi wabarakatuh. Israelito Torion, ang abogado po ni Pastor Apollo Kibuloy. Kabayan, bukas na po ang aming Viber number. Gusto ko naming malaman kung ano ang inyong gusto po naming malaman ang inyong pulso, kabayan, sa pinag-uusapan namin ni Attorney. 0919-278-3000 at ang ating kabayan Viber number 0898-007-5296. Ang kausap ko po ay abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi po pangkaraniwang tao. Ikaw man ay kung may wala kang kasalanan ay susulpot ka. Kahit sinong wanted ngayon, kung walang kasalanan susulpot. At yung sinasabi ni attorney na meron siyang pagpipilian sa ilalim ng ating saligang batas, eh di gawin niya kahit nandyan siya para maniwala kami na wala siyang kasalanan. Oh, tindali. Sorry.